Ayan, mainit na po yung ating kawali. So mag-start na po tayo. Meron tayong patatas. Ayan. So ito natin sila. Season natin ng konting asin. Para may lasa na sila mamaya. Ayan, ready na nating set aside to. Pwede na silang ahungin. Yan. Sarap yan kasi naprito sila eh. Next step po natin, magigisa tayo ng bawang. Dinamihan ko ng bawang para mas masarap at malasa ang sabaw mamaya. No? Sarap ng amoy. Makalipas ang ilang segundo, umubas na ang aroma ng ating bawang at medyo naging brown na siya. Oh. Yan, oh. So, next step natin, ilalagay natin yung sibuyas. So maglalagay tayo ng 2 sibuyas yan. Dinamihan ko para masarap ito. Naiwan na ito, tanggalin natin. Yan. So sa sibuyas, hintayin lang natin maging translucent or lumambot na sila. Makalipas ang 30 seconds, yan o, translucent na sila at palambot. Mahalagang igisa natin ng maigi ang mga aromatics natin para lumabas ang mga tunay na lasa nila. Yan, isang tip po yan. Kasi yung iba, diretsong gisa lang. Hilaw pa yung mga aromatics nila, nilalagay ng karne nila. Next step po natin, nilalagay na po natin ng main ingredients. Isa sa mga main ingredients natin, yung kamatis. Ito po yung kamatis natin, main ingredients natin. Ay, hindi ko pala nahiwa. So, hiwahin natin, no? Yun, yan, no? Biglang nahiwa, no? Ayan, lagyan na po natin. Magic po yan. Way back, 5 years ago, ginagawa ko na po yung ganyang tricks. Yung pinipiti ko lang ganyan, nahihiwa na po yung mga ingredients natin. Pero camera tricks lang po yun. Okay? Wag po kayo masyadong magpakaniwala. Sabay po natin tong patis. Yan. Maglalagay din tayo ng buong paminta. Yan. So, palambutin natin ng konti yung kamatis. Opo, yan ang gusto natin mangyari. Lumabas yung sabaw ng kamatis. Yan o. Grabe, sarap ng amoy. Malabas yung aroma ng kamatis. So, ang next step natin yan, ilalagay natin yung karne. Yung beef ribs. Yan, pakita ko po sa inyo. Ito po yung beef ribs po natin. Yan, malaman po. Mayroong taba. Yan, ganda. Lagyan na po natin, ha. Medyo marami po yan. Yan. Isang kutsa lang natin. Palagay nyo anong ulam natin ngayon. Masarap po yung ulam natin ngayon. Ang ulam po natin ngayon ay kinamatisang beef ribs. Daming tabaw. Kakainin ko mamaya yan. Kasi naka low carb po ako. Panalong panalo yan. Sa mga naglo low carb.
Kung mapapansin niyo po, yung mga kamatis, hindi ko sila nilusaw. Kasi malulusaw sila ng kusa. Kasi pakukulo natin na matagal yung beef ribs. Alam naman natin na matigas at matagal bago lumambot ang mga ribs ng baka. So panigurado, lusaw mamaya yan. So kapag nag-brown na yung natin, yung baka, maglagay naman tayo ng tubig. Tubig mula Pasig River. Tap water lang po yan. Joke lang po. Yan. Secret ingredients natin. Lalagay po tayo ng 2 pirasong star anise. Pampasarap po yan. At pampasarap ng amoy. Ngayon, takpan po natin hanggang lumambot ang karne ng baka. Yan. Balik po tayo mamaya. Balik po tayo. Ay salamat. After 20 years, lumambot din po itong bakang to. Kasing edad yata ng maya yung nagtitinda yung yung bakang to. Matanda po. Yan, check po natin gaano po kalambot ngayon. Kasi sa lahat ng pagkain, kapag matigas ang karne, kahit gaano kasarap yung sabaw, walang kwenta. Yan ang lambot Yan ang masarap. Tandaan niyo po, wala pong kwenta ang pagkain kapag matigas yung karne, walang kwenta. Kahit masarap po yung sabaw, ganoon po yun. Yan malambot na po, diba? Ngayon, maglalagay po tayo ng beef cubes. Tapos ilalagay ko na rin po itong piniritong potato kanina. Takpan po natin ulit mga 3 to 5 minutes po. Balik po tayo mamaya. Balik po tayo after 3 minutes. Yan po grabe yung mantika ang kapal sarap niyan sa mga naglo-low carb. Pagkita ko lang po gaano po kapal. Suggest ko lang po kapag kayong magluluto, bawasan nyo po itong sebo ginagaling sa baka. Kung palagay nyo hindi po siya makakatulong sa inyong health, tanggalin nyo po. Sa akin po kasi naka low carb po ako, so okay lang po yung mantikang yan sa akin. Yan sarap ng sabaw na yan, panigurado. Kinamatisan ng sabaw niya pulang pula. So next step natin, lalagyan natin yung pechay. Pechay na napakasariwa. Yan. So ayusin lang natin. Yan. So hintayin lang natin maluto yung pechay. Tapos ready na po ang ating ulam. Takpan po natin ng mga 2 minuto. Kasi yung heat residue lulutuin ng ating pechay. Balik po tayo. Ayan. After 3 minutes, luto na ang ating ulam. Panalong panalo yan, panigurado. Yan, pakita ko lang po siya ng malapitan. Ready na po ang ating ulam. Grabe sarap. Ito halantakin ko mamaya itong itong taba. Panalong panalo po yan. Pakita ko po ng malapitan pa. Yan, close up. Yan panalong panalo po talaga Itong sabaw niya medyo mamantika. Para sa akin po yan. Kung para sa inyo po, bawasan niyo po yung mantika. Yan Hindi po kasi ako kumakain ng kanin. Kaya okay lang po sa akin yung mamantikang pagkain. Basta't po,
natural foods, whole foods po. Yan no. Panalo. Grabe, ang sarap niya no. Sana nag-enjoy po kayo sa aming recipe for today. Actually, itong recipe to, napapanahon to sa panahon. Kasi masarap humigop ng sabaw. Malamig pa rin po yung panahon. Kahit malapit na yung dumating yung, yung February. Yan no. Sana mag-comment po kayo. Sabihin niyo po yung, yung pananaw nyo tungkol sa aming recipe today. Yan no. Paki-like, subscribe, at i-share po ang aming mga video sa mga kaibigan nyo para umabot po sa kanila. Maraming salamat po sa panonood. Keep safe po. God bless. Yan.